Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamalong po. Tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong katatapos lang noong nakarang araw, ito pong kanilang fishing expedition para ma-impeach ang Vice President. At dito po napatunayan po ni Robin Hood Padilla na talagang fishing expedition at scripted lang po ang ginagamit po nito pong COA auditor na si Celine De Ocampo, mga kababayan. Dahil dito, ibang-iba po ang pananaw nila sa pananaw po natin. Katulad po ng Vice President na lumalaban po at pinoprotektahan ang ating kabataan, lalong-lalo po sa recruitment na ginagawa po ng mga makakaliwa. At grabe po ang pondo ng makakaliwa. Grabe. At dito naman po kay Senadora Amy Marcos, ay napatunayan po ni Senadora Amy Marcos ito pong mga kasinungalingan na ginagawa po nitong testigo nila. Dahil wala pa pong official prod ang Office of the Vice President, ay ginagawa na po nila ng malaking issue at gamit pa ang mga dokumento ng House of Representatives daw po para lang mapabagsak nila ang Vice President. Umpisahan po natin kay Robin Hood. Mga kababayan, pakinggan po natin at panoorin at komentuhan po natin at isunod po natin si Senadora Amy Marcos. Naalala ko nun si President. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Tama. Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high high school. school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Tama. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? Tama. Nung May. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw nyo sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Wow. Grabe. Yung sa, Oo po o hindi? ah, Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara niyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po narinig Yung tungkol yun lang sa po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli? Tama. Na mga estudyante. yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Yan po mga kababayan. Ngayon, Malinaw po na talagang ang Vice President ay para po sa Pilipino at may pagmamahal sa bayan. Hindi po protektor ng makakaliwa. Hindi po katulad ngayon ng nakaupo. Kakampi pa yata nila lahat ang mga salot di umano. Ito po mga kabayan, sundan po natin ito po kay Senadora Amy Marcos na sinasabi niyang
ah, ang witness po ay ginagamit pa po o ginagamit ang mga dokumento na galing sa labas. Hindi po mismo sa Office of the Vice President. Siyempre, pinababagsak nila eh. Yan po ang sinasabing virus ng maleta. Di umano. Maraming maleta. Yan po ang virus. Pakinggan po natin si Senadora Amy Marcos. Refers to that na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now. Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin sa Tama. IFAO. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang, limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganun, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Tama. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabit na dokumento. Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajardo, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Opo, pero ginamit po Hiwalay siya, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Yes, following po, the presiding judge, bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba't iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisallow lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit. In the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon. Kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. Matindi mga kababayan. Iyan po ang COA sa panahon po ng binagong ang Pilipinas. Napakasarap pong imbestigahan din ng COA. Unbelievable. Nakita nyo po, nakatutok lang po sila sa Vice President. Lahat po gagawin nila. Lahat po gagawin nila. Dahil nga po yung sabwatan na tinatawag di umano. Sindikato. Gamit na gamit po nila ang COA. Wala pong iniwan yan sa ICC. Gamit na gamit din po nila di umano ang ICC. Ganon din po ngayon ang COA. Kung ano po ginawa kay dating Pangulong Duterte para pabagsakin, ICC. Ngayon naman po, COA para naman po pabagsakin ang Vice President di umano. Nakita nyo po kung ano-ano pong mga kabalbalan at pagtatakip at paglilihis at pagliligaw pagka naiipit na. Mga kababayan, hirap na mga kababayan. At syempre po, ang katotohanan naman po talaga ang mananaig dyan. Dahil makikita mo naman po mga kasinungalingan nila. At ganun din po kay Senator Robin Padilla. Nakita naman po natin yung achievement. Yung achievement po ng Vice President sa mga recruitment ng mga makakaliwa. Dahil grabe po yung naging bantay, seguridad ng ating mga anak nung siya po'y DepEd Secretary. Di po ba? Wala po sila halos nare-recruit. Ito pong makakaliwa. Kasi po, totoo po yung sinasabi ni Senator Robin eh. Mga bata po ang kinukuha nila.
na ipinopront po nitong mga kaliwa. Di po ba mga estudyante sa elementary kumukuha na sila? Sa middle school, sa high school, hindi lang po sa college. At yan na hindi po nila nagawa. Nung panahon po, kahit po nung vice, kahit po nung mayor si Vice President Sara, hindi po nila nagawa yan sa Davao City na mag-recruit sa Davao. Hindi po ba? At hindi po pinayagan niya ni Vice President sa buong Pilipinas. Ang DepEd po ay buong Pilipinas po nasasakupan yan, mga eskwelahan, elementary hanggang high school. Hindi po ba? Luzon, Visaya, Mindanao. Naprotektahan niya yan. Kaya nga sinasabi ni Robin Hood, nakakahiya naman sa COA. Mas malaki ginagamit ng mga kaliwa na budget. Hindi po ba? Para po pagharian at gusto nilang maghari sa ating bansa at gamiting enforcement ang ating mga anak. Hindi po ba? Nakapagtataka lang. Makikita mo sa mga politiko ang sumusuporta dyan at hindi po nila kinukundi na yan. At yung nagpapabagsak sa Vice President, majority, mga supporters pa yata niyang nasa kaliwa. Hindi po ba? Kitang-kita naman po ang galawan nila ngayon. Ganyan po kawalangi at kasama ngayon ng gobyerno sa ating bansa. Ginawa po kasing sindikato. Lahat na po ng napakasasama na mga politiko, kasama pa ang mga makakaliwa. Nagsama-sama na po sila at kinuha po nila enforcement ang malalaking mainstream media di umano at mga bayaran sa social media. Yan po mga kababayan, ang napakaganda po na pagtatanong at nahuli po ang kanilang scripted fishing expedition para lang po mapabagsak ang Vice President. Nagpapasalamat po tayo kay Senator Robin Hood. Mabuhay po kayo. At ganoon din po kay Senadora Amy Marcos. Thank you po. At thank you rin po sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Eric Hershio from Canada, kay Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jim Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Gayat Sena, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Mila Yi, kay nabanggit na Mila Yi at kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, kay Felipe Shapno from Texas, USA, kay Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan. At doble ingat po. At God bless po sa inyo lahat. Thank you po. Bye-bye.